Dear Amihan Stories presents Professor Stranger Wife, written by Edmin Guard. Pumasok si Hara Madrigal Clemente sa bahay ng asawang halos 5 taon ding hindi nagpakita sa kanya. Pagkatapos ng kasal nila, ay bigla-bigla na lang siyang iniwan ni Tobias Clemente sa Canada na parang isang basang sisiw. Kung hindi niya lang kailangan ng green card noon, ay hindi naman siya magpapakasal kay Tobias. But she had no choice back then. Kaya ngayon, ay kukunin niya ang karapatan bilang asawa ni Tobias. Hinarang pa siya ng security guard kanina pagpasok. Nang ipakita niya ang marriage certificate at passport, ay pinapasok na rin siya nito. Nakasalubong ni Hara ang isang kasambahay sa loob ng mansyon ni Tobias. Nagulat pa ito nang makita siya na nakapasok. "Where's Tobias?" tanong niya sa kasambahay. Ma'am, sino po sila?" Magalang na tanong ng kasambahay. "Ako si Hara Clemente, ang asawa ni Tobias." Ha? May asawa na pala si Sir Tobias?" Nagtatakang tanong ng kasambahay. "Yes. Bakit? Hindi niya ba sinabi na ikinasal siya 5 years ago?" May inis na bumangon sa puso niya nang malaman na walang nakakaalam ng kanilang kasal. Mas lalo lang siyang nagalit sa asawa. Kasi po wala namang nababanggit si Sir Tobias na may asawa na siya. Akala ko nga po ay sila nung kababata niya. Ay naku, ang tabil talaga ng dila ko." Agad na sinapo ng ginang ang bibig nito. "Pakitawag na lang po siya, pwede?" "Tawagin mo na lang akong Manang Esther. Sige at tatawagin ko lang si Sir Tobias." "Salamat, Manang Esther." Pasasalamat niya sa kasambahay. Umupo si Hara sa single couch at inilibot ang paningin sa buong paligid. Talaga nga bang mayaman si Tobias? Pero bakit niya ako iniwan sa Canada? At may mga utang pa siyang naiwan. 3 taon na rin siyang hindi nagpapadala sa akin. Nakalimutan niya na kayang may asawa siyang iniwan sa Canada? Kung alam ko lang na aabandonahin niya ako, sana hindi ko na siya pinakasalan. Bubulong-bulong na wika ni Hara sa sarili. Ilang sandali lang siyang naghintay at nakita na rin niya sa wakas ng kanyang asawa. Sinuri niya si Tobias. Malaki ang ipinagbago ng asawa. Mas naging makisig pa ito ngayon at mas maskulado ang katawan. Hindi katulad ng Tobias na pinakasalan niya 5 years ago. Malamig ang mga matang tiningnan siya nito. Tumaas ang kilay niya dahil tila ba kinikilala siya nito. "Who are you?" Malamig ang boses na tanong ni Tobias sa kanya. Biglang nag-init ang ulo niya dahil sa tanong na iyon ni Tobias. Napatayo siya at inis na tiningnan ng asawa. "Tinatanong mo kung sino ako? Kung sabagay nga naman, 1 linggo pagkatapos mo kong pakasalan, ay bigla ka na lang nawala na parang bula at nag-iwan ka pa talaga ng utang mo na hanggang ngayon ay ako pa rin na nagbabayad. Ano bang akala mo sa akin, Tobias? Bangko? Excuse me ha, naghirap ako sa Canada. Oo, at pinapadalhan mo ko, pero hindi yun sapat at may naiwan kang mga utang na kailangang bayaran. At baka nakakalimutan mo na 2 taon ka lang nagpapadala sa akin at hanggang ngayon ay may utang ka pa rin at hindi ko na yun kayang bayaran. Kaya heto ako ngayon, hinahanap ang asawa ko na tinaguan ako pagkatapos ng kasal at hinahabol ng mga pinagkakautangan niya sa Canada. Pagkatapos sasabihin mo sa akin sino ako? Sira ka ba?" Mahabang litanya ni Hara kay Tobias. "Miss, kung isa lang tong prank ay hindi nakakatuwa. Paano naman ako magkakaroon ng asawa sa Canada? 1 beses lang ako nagpunta ron nung graduation ng kapatid ko 5 years ago." "That's right. 5 years ago ay pinakasalan mo kung gago ka. Pagkatapos ay todo-deny ka pa?" "Wala nga akong pinakasalan. Wala naman akong amnesia para hindi ko matandaan na nagpakasal ako." Marahas na bumuntong hininga si Hara at tiningnan ng masama ang lalaki. "Ayaw mo talagang umamin ano? Akala mo siguro ay peperahan lang kita kaya ako nagpunta rito. Ito, kunin mo. Nandyan ang marriage certificate natin at ang passport ko. May wedding picture pa tayo riyan dahil sa embassy tayo nagpakasal."
Iniabot niya ang plastic envelope kay Tobias para maniwala ito sa sinabi niya. Tinitigan niya ang magiging reaksyon ni Tobias. Nakita niya ang gulat sa maganda nitong mga mata. O ano, naniniwala ka na ba? Tanong niya sa asawa. Marahas itong bumuntong hininga. Nasaan ang mga gamit mo? Magpahinga ka muna sa guest room. At bakit sa guest room ako matutulog? Sa silid mo ako matutulog. I have the right to sleep in your room. Hindi pwede. Sa guest room ka na muna. May tinatago ka ba? May live-in partner? Girlfriend? Kaya ayaw mong papasukin sa silid mo ang asawa mo? Hindi sa ganon. I insist. Sa kwarto mo ako matutulog. Imagine ha, 1 linggo pagkatapos ng kasal ay iniwan mo ko. God, ni hindi nga tayong dalawa nagsiping eh. After 5 years, eto at virgin pa rin ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Nasa labas ng gamit ko, Tobias. Pakikuha na lang at pakiakyat sa silid mo. Gusto ko munang magpahinga at pagod na pagod ako sa biyahe. Galing pa akong Canada. Alam mo ba yon? Pagod na wika ni Hara sa asawa. Muli ay napabuga ng hangin si Tobias. Manang Esther, pakihatid nga po si Hara sa silid ko. Salamat. Utos ni Tobias kay Manang Esther. Okay po, sir. Tugon ng ginang sa kabumaling sa kanya. Ma'am Hara, rito po tayo. Nilapitan muna ni Hara si Tobias at walang sabi-sabing hinalikan niya ang lalaki sa labi. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, Habi. Bukas na lang natin pag-usapan ang ipinunta ko rito, okay? Bulong ni Hara kay Tobias bago siya sumunod kay Manang Esther. Humanda ang asawa niya dahil gagampanan niya ang duty ng pagiging asawa simula ngayon. Hindi na ito makakatakas sa kanya. Nang makapasok siya sa loob ng silid ni Tobias, ay namangha siya. Tipikal na panlalaki ang ayos ng silid nito. Aalis na po ako, mama. Paalam ni Manang Esther. Salamat po sa paghahatid sa akin, Manang. Wala pong anuman. Lumabas na rin ang ginang at naiwan siya sa loob. Mukhang kailangan ng wifi at siyang kwarto ng asawa ko. Ito ang pagkakaabalahan ko bukas. Nakangiti na wika niya sa sarili. Dahil hindi sanay na matulog ng may damit, ay naghubad si Hara at tanging panloob lang ang iniwan niya. Lumundag siya sa kama at ibinalot ang sarili sa comforter. Hi! This is life. Ipinikit na niya ang mga mata at ilang sandali pa ay hinila na siya ng antok. Sa kabilang banda naman ay nagpunta si Tobias sa library habang hawak-hawak pa rin ang plastic envelope na ibinigay ni Hara sa kanya. Napaupo siya sa swivel chair at napahilamos sa muka. God, Toby, ano ba tong ginawa mo? Bakit pangalan ko ang ginamit mo sa pagpapakasal mo? Bakit? Tanong ni Tobias sa kapatid kahit wala naman ito sa harapan niya. Si Toby ay matatawag na black sheep of the family. Parati nitong kaaway ang mga magulang nila at sumusuway palagi sa utos ng mga ito. Kaya nga ipinadala ito ng mga magulang nila sa Canada. At hindi akalain ni Tobias na gagamitin ni Toby ang pangalan niya sa pagpapakasal kay Hara. Identical twins sila ni Toby. Magkamukhang magkamukha talaga sila. Pero sa physical lang sila pareho. Dahil sa values ay magkaiba sila. Ano bang nasa isip mo, Toby? Bakit mo to ginawa? Muling tanong ni Tobias sa sarili. Binigyan pa siya ng kapatid ng sakit ng ulo bago ito mawala sa mundo. Anong gagawin ko? Ang magpanggap na ako talagang pinakasalan niya? God, mukha pa naman sakit sa ulo ang babaeng yun. Naiiling na wika ni Tobias sa sarili. Itinago niya ang plastic envelope sa cabinet at naghanda na para pumasok sa university kung saan ay isa siyang professor. Nagtungo siya sa kanyang silid. Medyo nagulat pa siya nang makitang mahimbing na natutulog si Hara. Muli ay napabuntong hininga na lang siya. Pag-iisipan ko muna kung anong gagawin ko sa'yo. Kailangan kong alamin kung bakit ito ginawa ng kapatid ko. Kausap ni Tobias sa natutulog na babae. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay lumabas na siya sa banyo. Hi, bihis na bihis ka na. May lakad ka ba? Tanong ni Hara kay Tobias. Gising na pala ito.
Oo, papasok na ako sa university. May klase ako ngayon. Sagot niya habang naghahanda. Oh, nagtuturo ka o nag-aaral ka pa? Nagtuturo ako. I am a professor. Ay talaga? Ang hot naman ng asawa ko. Mabuti na lang at wala kang babaeng estudyante na nagkaka-interes sa'yo. I am professional, Hara. Hindi ko hinahayaan na mahaluan ng iba pa ang trabaho ko. Seryoso niyang sagot dito. Habang nakatitig siya sa babae ay may kakaibang ibinubulong ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang pagbilis ng tibok niyon. Ano bang itinuturo mo? History, International Language and Math. Wow naman, ang dami! Parang gusto kong mag-enroll. Papasukan ko ang lahat ng subject mo at baka mamaya ay maagaw ka pa sa akin ng iba. Wala pa nga tayong memories together, naaagaw ka na sa akin. Nakanguso na pahayag nito sa kanya. Paano tayo magkaka-memories kung kapatid ko ang pinakasalan mo? Gamit nga lang ang pangalan ko. Bulong ni Tobias na hindi naman narinig ni Hara. May sinasabi ka? I gotta go. Baka malate ako sa klase. I will talk to you later about my my dad. See you. Paalam niya rito. Nagulat si Tobias nang bigla na lang siyang hilahin ni Hara at halikan sa labi. Yun na ang pangalawang pagkakataon na hinalikan siya nito. Take care, okay? And can I use your credit card? Aayusin ko sana kasi itong silid mo. It's very manly. Can I? Nagpapakyut na tanong nito sa kanya. Wala siyang laban sa magaganda nitong mata, kaya naman ay inilabas niya ang wallet at ibinigay ang credit card niya na may pinakamaliit na credit limit. Salamat. Pwede ko namang gawin ang gusto ko sa bahay natin, hindi ba, babe? Do whatever that makes you happy. Sabi na lang ni Tobias at lumabas na mula sa kanyang silid. Ewan ba niya pero may kakaiba talaga siyang nararamdaman kay Hara. He can't really explain it. Nababaliw na yata ako. Mag-iisip pa ako ng gagawin ko sa babaeng yon. Or should I say, my wife. Dahil kahit anong gawin ko, pangalan at pirma ko pa rin na nakalagay sa marriage certificate. Paano ba yun nangyari? I can't remember anything 5 years ago na pumirma ko ng marriage certificate. Pero paano nagaya ni Toby ang pirma ko? Naguguluhang tanong ni Tobias sa sarili. Kinalma niya na muna ang sarili at ayaw niyang ma-stress sa pagdating ni Hara sa buhay niya. Samantala ay napapangiti naman si Hara dahil sa sinabi ng asawa. Mukhang mabait naman si Tobias. Masungit nga lang ang muka. Hay, ang puso ko ay kinikilig kapag nakikita ko siya. Hindi naman ganito ang nararamdaman ko sa kanya nung nagpakasal kami. Siguro dahil matagal ko siyang hindi nakita at nakasama, kaya nag-iba ng pakiramdam ko sa asawa ko. I should be thankful, right? Dahil matagal ko na ring pangarap na mag-work ang relationship naming dalawa. Sana lang talaga at mag-work ang marriage namin, kahit na 5 taon kaming hindi nagkita at nagkasama. Wika ni Hara sa sarili. Bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. May gagawin pa siya ngayon. Mag-online shopping siya para ayusin ang silid nila ni Tobias. Na-order na lahat ni Hara ang mga gamit na kailangan niya. Baka mamaya o bukas pa yung darating. Napalingon siya sa pinto nang may kumatok doon. Ma'am Hara, kumain na po kayo at pasado 12:00 na ng tanghali. Imporma ni Manang Esther sa kanya. Okay, sige po Manang at susunod na ako. Sagot niya. Tumangulang si Manang at umalis na. Saglit na natulala si Hara. Naisip niya ang naiwang trabaho sa Canada. Gusto niyang bumalik at magtrabaho ulit bilang customer service representative. Pero nakapag-decide na kasi siya. Gusto niyang ayusin ang marriage life niya. Gusto niyang magkaanak at magkaroon ng matatawag na buo at masayang pamilya. Yun ang isa sa rason kung bakit hinanap niyang asawa. Mabuti na lang talaga at may iniwan itong address bago ito naglaho na parang bula. Nagsimula nang kumain si Hara nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng dining area. Manang Esther, I'm here na po at nagdala ko ng sinigang na bangus. Sigaw ng babae. Nilingon niya ito at nagtama ang paningin nilang dalawa. Sino ka? Magkasabay na tanong nila sa isa't isa. Tumaas ang kilay ni Hara nang suriin siya ng kaharap na babae. Ako si Amber.
Tobias' childhood sweetheart and soon-to-be wife. Ikaw, sino ka ba? Mataray na tanong ni Amber sa kanya. Muntikan pa siyang matawa dahil sa huling sinabi nito. What? Soon-to-be wife? Are you nuts? For your information, I am the wife of Mr. Tobias Clemente. I am Hara Madrigal Clemente. Huwag kang magpatawa, as if namang ibibigay ko ang asawa ko sa'yo. Ha? Ikaw yatang nagpapatawa sa ating dalawa, miss. Wala pang asawa si Tobias. Kung nagpakasal siya, edi malalaman agad namin ang balita, no? Well, hindi ko alam kung bakit niya itinago ang kasal naming dalawa. We are 5 years married. Kung ayaw mong maniwala, you can check my passport and our marriage certificate. Mas mabuti yun para hindi ka mag-ilusyon. Excuse me, hindi ako nag-iilusyon lang, no? Ako ang magiging asawa ni Tobias at hindi ikaw. Di tanungin mo siya tungkol sa kasal namin. Or pwede mo namang i-check ang marriage contract namin para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Kibit balikat na tugon niya rito. Tamang-tama namang dumating si Manang Esther. Manang Esther, may iniluto akong sinigang na bangus para kay Tobias. Pakibagay na lang po sa kanya at paborito. Just bring it with you. Walang kakain yan dito. Kaya ko namang ipagluto ang asawa ko, kaya wag kang umaktong parang asawa. Putol ni Hara sa sinasabi ni Amber. Hindi ko naman ito iniluto para sa'yo. Favorite to ni Tobias. Baka magtampo siya na hindi ko siya dinalhan ng sinigang na bangus. Can't you hear me? I told you na umalis ka na at dalhin mo yung bangus mo. Mas masarap ako magluto niyan sa'yo. Makakarating kay Tobias ang ginawa mo sa akin. Pagbabanta ni Amber. Manang, pakisamahan naman ang bisita natin sa gate. Aalis na po siya. Utos niya kay Manang Esther na natulala na lang sa sagutan nilang dalawa. Ha? Opo, ma'am. Anang kasambahay sa kanya sa kabinalingan si Amber. Hatid na po kita, Ma'am Amber. And by the way, Amber, sa susunod na pupunta ka rito, dapat may permiso ko. Huwag ka lang sugod ng sugod sa bahay ng lalaking may asawa na. Maliwanag ba? Hindi mo ako madidiktahan. I don't even know you, and this is not your house. Oh, really? Tingnan natin kung makatungtong ka pa rito. Nakataas ang isang kilay niyang wika. Isang irap lang ang isinagot nito sa kanya. Akala siguro ng babaeng yon ay uurungan niya ito. She's the legal wife at ipaglalaban niya ang karapatan niya kay Tobias. Lalo na ngayon na unti-unti na niyang nakikilala ang asawa. Inubos na niya ang pagkain niya. Kahit muntik na siyang mawala ng gana. Bumalik na rin si Manang Esther para ligpitin ang pinagkainan niya. Manang Esther, kapag pumunta ang babaeng yun dito ay pakitawagan agad ako. Ayos lang po ba? Pakiusap niya sa kasambahay. Sige po, Ma'am Hara. Ikaw naman po ang asawa ni Sir Tobias kaya ikaw po ang susundin ko. Salamat, Manang. Ako na lang po ang maghuhugas nito. Nakangiti niyang sabi sa ginang bago hinugasan ang mga pinagkainan. 5:00 na ng hapon at nagpabili si Hara kay Manang Esther ng bangus at iba pang ingredients para sa lulutuin niyang sinigang na bangus. Gusto niyang makalimutan ni Tobias ang lasa ng sinigang na bangus ng Amber na iyon. Mabuti na lang talaga at nakapag-aral siya ng short course sa isang culinary school noon, kaya gamay na gamay niyang pagluluto. Wala pa si Manang Esther kaya gumawa muna si Hara ng pancakes para kay Tobias. Mamaya pagdating nito ay agad niya itong aalagaan at pagsisilbihan. Tama, gano'n naman talaga ang role ng isang asawa, hindi ba? Kailangan kong pagsilbihan si Tobias, kahit ang dami niyang sakit ng ulo na iniwan sa akin. Mukhang magbabago na naman siya. Kaya lang, talaga bang hindi niya ako maalala kanina? Nakakapagtaka lang kasi. Kausap ni Hara sa sarili. Pero hinayaan niya na muna ang mga katanungan sa utak niya. Baka nagulat lang talaga ang asawa niya sa kanyang pagdating. Matagal din silang hindi nagkita, kaya siguro naninibago ito sa mukha niya. Kung bakit naman kasi bigla siyang nakadama ng emptiness sa Canada. Nagpakasal siya para maging residente roon. Pero ngayon ay ito siya sa Pilipinas at hinahunting ang asawa niyang halos kalimutan na siya. Midlife crisis ba to? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Napaka-impulsive ng desisyon niyang talikuran ng lahat
para makasama ang asawa at buuin ang pagsasama nilang parang non-existent naman nung una pa lang. Bigla kasi ay hindi na niya gusto ang buhay na tinatahak niya. Ewan niya kung normal lang nangyayari sa kanya. Pero gusto niya lang hanapin ang bagay na makapagpapasaya sa kanya. At sa puntong yun ng buhay niya, sa tingin niya, ang isang buong pamilya ang makapagpapasaya sa kanya. Dahil kahit kailan ay hindi siya nagkaroon niyon. Pumatak ang 5:30 at sa wakas ay dumating na rin si Tobias. Hi babe, how's your work? Malambing na tanong niya kay Tobias at mabilis na hinalikan nito sa labi. Saglit pang natulala ang asawa sa kanya kaya napangiti siya. Tinanggal din niya ang suot na suit nito. It's fine. Medyo pagod ng konti dahil nadagdagan ng schedule ko. Sagot ni Tobias kalaunan. Talaga? Wait, maupo ka muna riyan at ipinagluto kita ng pancakes. Gusto mong ipagtimpla din kita? What do you want? Coffee or tea? Tanong niya rito. Tea please. Thank you. Ay, nag-iba ka na pala ng gusto? Dati kasi mahilig ka sa black coffee. But anyways, mas healthy nga ang tea for you. Wait lang at ipagtitimpla kita. Mabilis na nagtungo si Hara sa kusina para ipagtimpla ang asawa. Samantala ay natitigilan si Tobias dahil sa biglaang pagbabago ng tibok ng kanyang puso. At para bang gusto na niyang yakapin ang pagiging asawa ni Hara. Talaga namang asawa mo si Hara. Kahit nasa papel lang ang pangalan mo ay kasal pa rin kayo. You have your stranger wife here now, Tobias. Kausap niya sa sarili. Kakausapin niya muna ang babaeng tungkol sa utang ng kapatid niya at sa kung ano ang sadya nito sa pagpunta sa kanya. Dahil mukhang hindi lang utang ng kapatid niya ang dahilan nito. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Hara dalang itinimpla nitong tsaa at nilutong pancakes. Here, kumain ka muna. Nakangiting wika sa kanya ng babae. Thank you. Please take a seat at pag-usapan natin ang ipinunta mo rito. Wika niya rito. Wow naman, para namang problema talagang dala ko sa'yo. I know na ako ang humingi sa'yo ng pabor noon na pakasalan ako dahil ayaw kong ma-deport. Gusto ko lang naman noon na maging permanent dahil permanent ka roon. Nagawa mong mag-sponsor sa akin para sa residency. And pumayag ka naman without any questions, hindi ba? But unfortunately, nilayasan mo ko at may utang ka pang iniwan. Pero katulad nga ng sinabi ko, ay 2 taon ka lang na nagpapadala sa akin. Not for me, but for your debt. Hindi ko alam na ganun pala kalaki ang utang mo. Magkano lang naman ang sahod ko sa Canada. Kaya ngayon ay kinukuha ng bahay na binili mo para sa akin. At saka pati yung kotse na iniwan mo sa akin ay ibinenta ko na rin para makabawas sa utang mo. Pero hindi pa rin yung sapat para mabayaran ang lahat ng utang mo. Mabuti na lang talaga at iniwan mo ang address mo rito sa Pilipinas. Kaya naisip kong puntahan kita rito. And God is good dahil nandito ka. Gusto kong kausapin ka na bayaran mo na ang utang mo sa Canada. At hindi ko naman alam kung bakit ganun kalaki ang utang mo. At saka, nandito rin ako para ayusin ang ating relasyon bilang mag-asawa. I think we can make it naman kung wala ka pang ibang babaeng gusto. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Marahas na napabuntong hininga si Tobias. Malaki ang kanilang kumpanya at marami na ring branch. Pero dahil nga black sheep of the family si Toby, ay hindi ito pinamanahan ng mga magulang nila. Gusto nilang magbago muna ito bago ito pamanahan. Kaya siguro malaki ang naging utang nito, gamit pa talaga ang pangalan niya. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa Canada. I will clear my schedule here. Lilipad tayo papunta ron para ayusin ang problema. Ayos lang ba sa'yo yun? Of course! The important thing is mabayaran mo na sila para hindi na manggulo pa. They're threatening me too. Kaya wala na talaga akong choice kundi ang puntahan ka. Dapat pala matagal ko nang ginawa. But I'm busy with my work. Kaya wala akong time na magpunta rito. Ang nakakapagtaka lang, kaya mo naman palang isettle ang lahat agad. Bakit pinatagal mo pa? Inirapan pa siya ng babae. And about if we can make our marriage work, I will think about it. Think about it? Wag na. Kung ayaw mo maging asawa ko, sabihin mo lang. Wag mo nang pag-isipan pa. Kasi alam mo, kung ayaw mo talaga, kahit na anong isip mo ay no pa rin ang magiging sagot mo. Madali naman akong kausap. If you want separation,
I can give it to you. Seryoso na pahayag ni Hara sa kanya. Natahimik siyang bigla sa sinabi nito na papayag itong makipaghiwalay agad-agad sa kanya. Pero parang ayaw niyang mawala ang babae sa paningin niya. Gusto niya itong makasama. Gusto niyang subukan kung mag-work nga ang kasal nila. Kahit si Toby naman talaga ang pinakasalan nito at pangalan niya lang ang ginamit ng kapatid. Siya pa rin ang matatawag na asawa ni Hara. Let's try to work it out, Hara. It's been 5 years. Sayang naman kung hindi natin susubukan. Sabi niya rito. Yun na ang pinaka-impulsive na desisyon niya sa buong buhay niya. Ano ba ang meron sa babaeng ito? At unang lapat pa lang ng mga mata niya rito ay parang tinamaan na siya. Nakulang ba siya? That's my point, babe. Dahil mag-asawa na naman tayo. I can be jealous, right? Ha? Sino naman ang pagseselosan mo? Well, ang childhood sweetheart and soon-to-be wife mo raw ay nandito kanina. As if namang matutupad ang delusyon niya. She's looking for you. At sinabi ko sa kanya na hindi na siya makakapunta rito without my permission. Ayos lang naman yon, hindi ba? Asawa mo naman ako. Mataray na wika nito. Napanganga naman siya sa sinabi nito. Bakit parang ang cute nitong magselos? You can be jealous anytime, babe. Wika ni Tobias na ikinalaki ng mga mata nito. But be nice to Amber. She's my friend. Did you call me babe? So, it's official, right? We're married again? Anito na hindi man lang pinansin ang huling sinabi niya. Kasal naman talaga tayo. Yeah, right. Sige na, kumain ka na at magluluto lang ako ng ulam natin. And guess what? Sinigang na bangus ang lulutuin ko. That woman says that it's your favorite food. Totoo ba? May himig selos sa boses ni Hara kaya napangiti siya. Yeah. Parati niya kasi akong pinagluluto ng sinigang na bangus. At in fairness, masarap siyang magluto. Pangiinis ni Tobias sa asawa. Duh! Mas masarap pa rin ako magluto sa kanya. Just wait and taste it. Kapag natikman mo ang luto ko, ay hindi mo nahahanapin pa ang lasa ng sinigang na bangus ng babaeng yon. Well, let's see. Kibit balikat na wika ni Tobias na lalong nagpainis sa mukha ng asawa. Seryoso ka na ba sa mga desisyon mo sa buhay, Tobias? Uwi ka ng isipan ni Tobias. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Manang Esther at agad na nag-asikaso si Hara. Gusto niya talagang ipamukha kay Tobias na mas magaling siya sa Amber na yon. Ginalingan niya ang pagluluto. Tinikman niya ang lutong sinigang at nang masatisfy sa lasa ay agad niyang ipinatay ang apoy. Manang Esther, maghahain na po ako. Imporma niya sa kasambahay. Sige po, Ma'am Hara. Tulungan na po kita. Inayos nilang dalawa ang pagkain sa hapag. Yan, pakitawag na lang si Tobias, Manang. Salamat. Pakiusap niya rito. Okay po, Ma'am. Umalis na agad si Manang Esther. Habang si Hara naman ay inaayos ang sarili. Gusto niyang hindi mukhang haggard sa harapan ng asawa. Ilang sandali pa ay nasa dining room na si Tobias. Hi babe, come here. Nakapagluto na ako. Maupo ka na at ipapatikim ko sa iyo ang espesyal na sinigang na bangus ala Hara. Nakangiti na wika niya sa asawa. Umupo na nga si Tobias at tiningnan siya. Mukhang ayaw magpatalo ng asawa ko. Naman, alam mo babe, gusto kong mag-enroll ng isa sa mga subjects mo. Gusto kong parati kitang nababantayin sa university na pinagtuturuan mo. I know na maraming nagkakandara pa sa iyong mga babaeng estudyante. Maging ang mga kasamahan mong mga babae. Sa gwapo mong yan? Naku, baka pati bakla ay nagkakandara pa sa'yo. Wika niya habang nilalagyan ng ulam ang bowl ng asawa. Yan na babe, tikman mo na at sabihin mo sa akin kung kaninong sinigang na bangus ang pinakamasarap. Wait, at titikman ko muna. Wika ni Tobias at sumandok nga ito ng sinigang na bangus at inilagay nito sa kanin bago isinubo. Para siyang contestant na naghihintay ng hatol ng judge. Gusto talaga niyang matalo ang babaeng yon. Sa kanya lang dapat ang asawa niya. Ngumunguya pa si Tobias at ilang sandali pa nga ay nalunok na dito ang pagkain. So, ano sa tingin mo? Masarap ba?
Mas masarap pa sa sinigang nung Amber na yon? I think mas masarap ang luto. Ayusin mo ang sagot mo. Kailangan yung totoo talaga. Malakas na natawa si Tobias sa sinabi niya. Bakit parang pinagbabantaan mo ako, babe? Judge nga ako rito, di ba? Bilisan mo kasi ang sagot mo. Nininervyos na nga ako rito eh. Mas masarap ang luto mo, Hara. Lasap na lasap ko talaga ang lasa. Lalo na yung asim niya. Panalo ang sinigang na bangus alahara. Deklara ni Tobias kung sino ang nanalo sa kanila ni Amber. Masayang niyakap ni Hara ang asawa. Wala nang bawian na. Saka bawal ka nang tumanggap ng pagkain doon sa babaeng yon. Kayang-kaya naman kitang ipagluto. Proud niyang wikas sa asawa. Baka mamaya ay may gayuman ng mga ibinibigay niyo sa'yo. Oo nga. Kain na tayo. Maupo ka na. Pinaghila pa siya ni Tobias ng upuan at sabay na silang kumain. At paminsan-minsan ay sinusubuan ni Hara ang asawa na walang angal na tinatanggap ang bawat isubo niya. Pagkatapos kumain ay nagpa siya silang mag-asawa na magtungo na sa silid. So, magkatabi tayong matutulog? Nahihiyang tanong ni Hara kay Tobias. Of course. Sabi mo nga let's make this marriage work. Bakit hindi natin subukang matulog ng magkatabi? That's a great idea, babe. We didn't do it before. At kailangan ko rin ng dilig, no? Dilig? Hindi ka naman halaman. Kunot ang noong sabi ni Tobias sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang asawa. Really, Tobias? Hindi mo alam ang sinabi ko? God, are you that innocent? Or nagdadrama ka lang? Hindi ko talaga alam kung anong meaning yan. Can you elaborate it para naman maintindihan ko? Dilig, sex, love making. Ano pa ang gusto mong itawag doon? Napangiti si Hara nang makitang namumula ang mukha ni Tobias. Hindi talaga nito alam ang salitang yon. Oh, natameme ka na. Baka naman gusto mo na akong diligan. Hara? Malakas na tawag nito sa pangalan niya. Malakas naman siyang natawa. Hindi ko alam na ang inosente pala ng asawa ko. Kaya ba umalis ka agad nun? Kasi takot ka sa bagay na yan? Tanong niya sa asawa. Oh, of course not. May kailangan lang talaga akong gawin kaya umalis ako noon. Kung sa bagay, hindi pa naman ako handa na mga panahong yon na gawin natin ang bagay na yon. Nakafocus lang talaga ako sa sarili ko noon. Gusto ko lang na magkaroon ng permanent residency para hindi ako ma-deport. Hindi nga kita hinanap nang umalis ka. Kaya lang may mga utang kang dapat bayaran kaya kinonta kita. Pero nawala ka ulit na parang bula. Sa haba nga ng panahon, ay heto magkasama na ulit tayo. Gusto ko mang magalit sa'yo. Pero inisip ko na lang na this is God's perfect time para magkausap tayo ng maayos. Pag-usapan ang problema natin at ang tungkol sa ating relasyon. Sa tingin ko, mag-work naman tayo, Tobias. Yes, we can work this out. Halika na, matulog na tayong dalawa. Aya ni Tobias at nahiga na sa kama. Hey, ayaw mo ba akong diligan? Nakanguso na tanong ni Hara sa asawa. Diyos mio naman. Wala na siya sa kalendaryo at virgin pa rin siya. Maghahani mo na lang tayo sa Canada, babe. Not now. Baka naman bakla ka, babe. Kaya wala ka pang girlfriend after 5 years. What? Ako bakla? No way. I'm straight, okay? Umanda ka kapag nasa Canada na tayo. Didiligan kita sa umaga, tanghali at gabi. Tingnan lang natin kung tatawagin mo pa akong bakla. Tawang-tawa si Hara bago tumabi sa asawa. Paya ka pa? Gusto kong magkaroon ng memories na ganito. Wika ni Hara habang naghihikab. Good night, babe. Wika ni Tobias at hinalikan siya sa noo. Good night. Tugon niya at ipinikit na ang mga mata. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya habang nakayakap sa asawa. Akin ka na, Hara. Aalamin ko kung bakit ginawa yun ng kapatid ko sa'yo. And I'm happy na pinuntahan mo ko, my stranger wife. Bulong ni Tobias sa natutulog na asawa sa kabilang banda. Lumipas ang mahigit 1 linggo at nasanay na si Tobias na katabi sa pagtulog si Hara. Nasanay na rin siya agad sa presensya nito sa bahay niya. Kala ko pa naman ay siyang una ko makikita pagising ko sa umaga. Dapat pala ay mas maaga akong nagising.
Bulong niya sa sarili isang umaga. Bumangon na rin siya at nag-ayos. Wala siyang balak pumasok ngayon sa university na pagmamay-ari rin ng pamilya nila. Ngunit may importante siyang meeting. The IQ's University is a tertiary school for those students who has high IQ. Walang hindi matatalino sa university na yon. At syempre, hindi rin basta-basta ang mga professor na nagtuturo roon. Bumaba si Tobias at nagtungo sa kusina. Pagdating niya roon, ay nakita niya si Hara na nagpe-prepare ng pagkain. Nakita agad siya nito. "Good morning, babe." Bati nito sa kanya. Nilapitan siya nito at hinilikan sa labi na ikinangiti niya. "Good morning, babe. Bakit hindi mo ako ginising?" "Kasi ang sarap ng tulog mo. Maaga akong nagising dahil gusto kong ako ang maghanda ng pagkain mo. Halika na, kain na tayo. Masarap ang iniluto ko." "Thank you, babe, for taking care of me. This is my role as your wife. Sige na, kain na tayo habang mainit pa ang sopas." Aya ni Hara sa kanya. Ipinaghila ni Tobias ang asawa ng upuan. Sabay na silang kumain. At pagkatapos ay nagpaalam na siya na aalis na. Siya na ang unang humalik sa kanyang asawa. "Take care, okay? Saka bawal kang lapitan ng mga estudyante mo mga babae. Sabihin mong may asawa ka na. Understand?" Bili ni Hara sa kanya. "Yes, babe. Sasabihin ko sa kanilang may maganda na akong asawa. Dapat ikaw rin. Kapag nilapitan ka ng mga lalaki, ay sasabihin mong kasal ka na." Bili niya rin sa asawa. "Babe, palagi ko lang itinataas ang kamay ko. Kapag nakita na nila ang wedding ring natin, nagba-back off agad sila. Nasaan palang wedding ring mo? Para kapag nakita nilang kasal ka na, sila na mismo ang aatras na lapitan ka." Ha? Ay, naiwan ko pala sa bahay ni na mami. Daanan ko na lang mamaya after ng trabaho ko." "Ay, kaya pala na pagkakamalan kang walang asawa kasi hinubad mo naman pala. All this time, ako lang palang nagkikip ng marriage nating dalawa." Naniningkit ang mga matang sabi nito sa kanya. Bigla naman siyang napalunok. "Of course not. For the last 5 years, wala akong naging girlfriend o ka-fling, or kahit pa naka one night stand. Because I treasure our marriage. Naiwan ko lang talaga sa bahay ni na mami." Pagsisinungaling niya. "Okay, forgiven ka na. Basta isuot mo yun ha. May name ko pa naman ang singsing mo. At pangalan mo naman ang nasa singsing ko. Ikaw pa nga ang nagpa-engrave ng mga yon, di ba? Kaya nga naisip ko na espesyal din ako sa'yo kaya ka pumayag na pakasalan ako." Nakangusong sabi ng babae. "Don't worry. Mamaya nasa kamay ko na yon. Aalis na ako at baka malate pa ako sa klase ko. Bye, babe." Paalam niya sa asawa at hinalikan ulit ito sa labi. Parang nasasanay na siyang halikan nito. Hindi pa nga niya lubos na kilala si Hara, pero nagtiwala na agad siya rito. Kumaway lang ito sa kanya at pumasok na rin sa loob. Nasa sasakyan na siya nang pakawalan niya ang buntong hiningang kanina niya pa pinipigilan. "I can handle this. Kailangan ko lang pumunta sa bahay ng mga magulang ko at tingnan ang mga iniwang gamit ni Toby bago siya namatay. Alam ko nandun lahat ng mga kasagutan sa mga katanungan ko. I need to know it bago pa ako mabuking ng asawa ko na hindi ako ang lalaking pinakasalan niya." Kausap niya sa kanyang sarili. Ayos lang kahit malate siya, o kaya hindi na siya papasok sa university ngayon. Pinasibad na niya ang sasakyan at tinungo ang mansyon ng mga magulang. Pagpasok pa lamang ni Tobias ay agad niyang nakita ang ina. Nagulat pa ito nang makita siya. Madalang na lang kasi siyang bumisita dahil masyado siyang abala. "Anak, Tobias, I'm so happy that you visited us." Masayang bati sa kanya ng ina na si Tonette. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Hi, Mom. Sorry po at ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. I'm so busy, lalo pa at papalapit na ang finals. How are you and Dad?" Pangungumusta niya. "We are fine, anak. Pasok ka. May sadya ka ba kaya ka nandito?" Yes. I want to see Toby's things, Mom." "Bakit mo gustong makita ang gamit ng kapatid mo? May kailangan ka ba roon?" "Yes, Mom. Pwede ko bang makita ang mga gamit niya?" Nasa silid naman ng kapatid mo ang lahat ng gamit niya. Baging ang mga gamit niya galing Canada. Lahat ay nandun. Sige na at hanapin mo na kung ano man ang sadya mo. At pumunta ka sa kusina.
Ipagluluto kita ng paborito mo. Thanks, Mom. Hinalikan ulit ni Tobias ang ina sa pisngi bago nagpunta sa second floor kung nasaan ang silid ng kakambal. Pagpasok pa lamang ni Tobias ay agad na nakaramdam siya ng lamig. Tumaas pa maging ang kanyang balahibo. Bro, wag mo ko multuhin. May kasalanan ka pa sa akin. Wika niya na para bang ang kapatid ang nagpaparamdam sa kanya. Tiningnan niya isa-isa ang mga gamit. Lumapit siya sa malaking box na galing Canada. Yun muna ang unang binuksan ni Tobias. Mukhang hindi man lang ginalaw ng mga magulang niya ang loob ng box. Ngunit malinis ang silid ng kapatid. Hindi talaga yun pinabayaan ng mami niya. Inisa-isang inilabas ni Tobias ang mga gamit mula sa box. Natigilan siya nang makita ang jewelry box ng kapatid. Kinuha niya yon at tiningnan ng laman. Oh my! Thank God and I found this ring. Mabilis niyang kinuha ang singsing at isinuot sa daliri. Yan, hindi na magagalit ang asawa ko nito. May pantaboy na ako sa mga babaeng lalapit sa akin. Nakangiting wika ni Tobias sa sarili. Inalabas pa niya ang ibang gamit hanggang sa makita ang isang diary. Kinuha niya iyon at binuksan. Unang bumungad sa kanya ang litrato ng kapatid at ni Hara. Parang yun ang araw ng kasal. Parehong itinaas ni Hara at Toby ang kanilang kamay na may singsing. Binuklat niya pa ang ibang pahina. At nang walang mabasa ay akmang isasara na niya iyon nang may mahulog na puting sobre mula roon. Pinulot niya iyon at binuksan. Sulat yun ni Toby para sa kanya. To my dear brother Tobias, I wrote this for you to say that I am very sorry for my shortcomings and my decisions in life. Alam kong mali ang gamitin ka, pero ginawa ko pa rin. I met this girl named Hara. She's beautiful and intelligent too. Agad ko siyang kinaibigan. I like her as a friend. Yes, you read it right. As a friend. May girlfriend ako at siya ang gusto kong pakasalan. But one day, lumapit si Hara sa akin at humingi ng tulong. She really needs help. As you know na pareho tayong may dual citizenship because of Dad. At hindi ako pwedeng magpakasal kay Hara kasi nga may girlfriend ako. Then you came. Dinalaw mo ako rito sa Canada kasi nga graduation ko. You want to personally congratulate me. And I'm happy at that time. Tinawagan ko agad si Hara at sinabi ko sa kanya magpapakasal kaming dalawa. And she agreed. Bumuga muna siya ng hangin bago ipinagpatuloy ang pagbabasa. Kaya naman inayos ko agad ng araw na yun ang papers niyo ni Hara para sa kasal. I used Dad's connection para mapabilis ang lahat. We are twins kaya walang mag-aakala na hindi ako ikaw. About the signature? Well, I forged it. Halos isang araw ko ring prinaktis ang pagpirma mo. And boom, nagawa ko rin sa wakas. Pagkatapos ng kasal, ay agad kong inayos ang papeles ni Hara para maging residente na siya rito sa Canada. Ayaw ko kasing ma-deport siya. She's a good friend of mine. Alam mo namang ako lang ang nagpapaaral sa sarili ko dahil sa parusa ni na Dad. Kaya naman nagkanda utang-utang ako. Napailing siya sa nabasa. Kaya pala hinahabol si Hara ng pinagkakautangan ng kapatid. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ginamit ko ang pangalan mo para makautang ako. Wala na ako matakbuhang iba. Umalis ako at iniwan ko kay Hara ang pagbabayad ng utang. Nagpapadala naman ako sa kanya, pero hindi pa rin kasi yun sapat. One day, nalaman kong may cancer ako. Siguro ay parusa ito ng Diyos dahil sa mga kasalanang ginawa ko. I broke up with my girlfriend and do my treatment. Isang taon ako naghirap sa treatment ko. At nung hindi ko na talaga kaya, ay saka ko lang ipinaalam sa mga magulang natin. I want to say sorry sa lahat ng ginawa ko. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong to. Please, take care of Hara. Ikaw na rin ang bahala sa mga utang na naiwan ko. She didn't know anything. I hope that you forgive me. May ginawa rin akong sulat para sa kanya. I hope I have the courage to give it to her. Pero kung hindi ko naman yun magawa, ikaw na lang sanang magbigay sa kanya. Sa diary nakaipit ang sulat ko para kay Hara. Please, Tobias, give it to her. Tumulo ang luha niya pagkatapos basahin ang sulat ng kapatid. Merong konting kirot sa puso niya. All those years, akala niya ay nasa maayos lang na kalagayan ng kapatid. Hindi niya nagawang tulungan si Toby. Makasarili kasi siya. Dahil alam niyang malakas si Toby,
kaya hindi man lang niya ito kinumusta at tinanong kung may kailangan ba ito. Nalaman na lang nila na may sakit ito nang malapit na itong mawala sa kanila. Kaya pala hindi na ito nagpapadala kay Hara dahil sa sakit nito. I'm sorry, Toby. I'm sorry at wala akong nagawa para iligtas ka. And don't worry, dahil ibibigay ko kay Hara ang sulat mo para sa kanya. Pero wag muna ngayon. Baka kasi kapag ibinigay ko ang sulat mo ngayon at malaman niyang hindi ako ang kasama niya noon at ang pinakasalan, ay baka iwan niya ako. Unti-unti na akong nahuhulog sa kanya, Toby. And I want to keep her. Kausap ni Tobias sa kapatid kahit wala na ito. Sandaling panahon pa lang silang nagkakasama ni Hara, pero agad na siyang nahuhulog dito. I will tell her soon, pero wag muna ngayon. Pagkatapos maitago ang sulat na iniwan ni Toby para kay Hara, ay inayos na rin niya ang mga gamit ng kapatid. Isang beses pa siyang sumulyap sa silid ni Toby bago iyon tuluyang nilisan. Nagpunta siya sa kusina at doon ay nakipagbanding sa ina. Pag-uwi niya ay naabutan niyang tulog sa guest room si Hara. Agad niya itong nilapitan at pinagmasdan. Hindi ako noon naniniwala sa pag-ibig, lalo na sa love at first sight. Pero ngayon ko lang napagtanto na pwede palang mangyari yun. Na kahit sandali pa lang tayong magkakilala, ay nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Sana lang ay wag mo akong iwan kapag nalaman mo ang ginawa ng kapatid ko. I want you by my side, Hara. I want us to be real. Bulong ni Tobias kay Hara. Hinalikan niya ang ulo ng asawa at tumabi rito sa pagtulog. Samantala ay pagod na pagod si Hara sa pag-aayos ng silid nilang mag-asawa. Pinalitan niya ang pintura ng silid. Maging ang kurtina ay pinilitan din niya. Ang ibang gamit ay in-upgrade niya para maging mas maganda ang ambience ng silid nila. Pawis na siya pero sulit naman ang pagod niya. May kinuha siyang kasama para mabilis na matapos ang ginagawa. Dahil bagong pintura ang silid, ay sa guest room muna siya nagpahinga at nakatulog. Nagising na lang siya dahil naramdaman niyang may humahalik sa kanyang pisngi. Pagmulat niya ay nakita niya ang asawa. Hi, kanina ka pa ba? Tanong niya kay Tobias. Medyo, kaya nga tinabihan na kitang matulog. Mabuti naman at gising ka na dahil kakain na tayo ng hapunan. Sagot ng asawa. Sorry at napahaba ang tulog ko. Napagod ako. Ayos lang, and I should compliment your hard work. Nagbuka na talagang silid ang kwarto natin. It feels like I'm not alone anymore. Hindi ka na talaga alone at nandito na ako. And soon kapag nadiligan mo na ako, ay magkakaroon na tayo ng mini version mo or mini version ko. Yes, soon babe. Let's eat na. Nalalayan siya ni Tobias sa pagtayo nang mapansin niya ang singsing sa daliri nito. Oh my goodness! Suot mo ng singsing mo? I'm glad. Akala ko talaga itinapon mo ng wedding ring natin. It will not gonna happen. Asawa kita at mananatili kitang asawa. How sweet naman. Tayo na nga at baka lang gamin tayo rito. Hinalikan muna ni Hara ang asawa bago ito hinila palabas ng silid. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at smooth naman ang pagsasama ni na Tobias at Hara. Tatapusin lang ni Tobias ang first sem at aalis na sila papuntang Canada. Gagawin na rin nilang honeymoon iyon. Maaga siyang nagising ng araw na yon, ngunit dahil masama ang pakiramdam ni Hara, ay hindi na niya ito ginising. She's been a good wife since the first day she entered his life. Manang Esther, alagaan mo po ang asawa ko. Masama po kasi ang pakiramdam niya. Maaga ang klase ko ngayon at final exam na. Bili ni Tobias sa kasambahay. Okay po, Sir Tobias. Aalagaan ko po si Ma'am. Alam mo, Sir, mukha po kayong blooming palagi. Ang sarap kapag may nagpapasaya sa buhay, ano? Kinikilig na wika ni Manang Esther sa kanya. Oo nga, hindi ko na po siya pakakawalan, Manang. Dapat lang, Sir. Hindi kagaya ni Ma'am Hara si Ma'am Amber. Mabait ang asawa mo at si Ma'am Amber ay nagre-rina-rinahan dito sa bahay niyo. Hayaan niyo na, Manang, at mukhang hindi na yun babalik pa rito. Natakot na siguro sa asawa ko. Biro ni Tobias. Mula nang sabihin niya kay Amber na totoo ang sinasabi ni Hara na asawa niya ang huli, ay hindi na siya kinulit pa ni Amber. Mismo! Natatawang wika nito. Aalis na po ako, Manang. Ang bilin ko po,
Nag-thumbs up lang si Manang Esther. Nasa huling klase na niya si Tobias at excited na siyang umuwi para makita ang asawa. Okay class, pass your papers and I will send your grades after 2 days. If you have concern in your grades, please email me directly. Good luck and goodbye. Paalam ni Tobias sa mga estudyante niya. Alam naman niyang pasado lahat ng mga ito. Sa tataas ba naman ng mga IQ ng mga estudyante niya, ay imposibleng may bumagsak. Minsan nga ay gusto na lang niyang sumuko sa mga ito. Nababato rin kasi siya ng mga katanungan. Of course, he needs to answer them. Kaya bago talaga siya mag-umpisa ng discussion, ay pinag-aaralan niya ng mabuti ang mga itinuturo. Paalis na siya nang harangan siya ng isa sa mga estudyante niyang babae. Professor, excuse me po. Magalang nitong wika. Yes, Mara? Do you need anything? Tanong niya. Well, I'm just gonna ask you if you're married na, Prof. I saw your ring kasi. Oh, this? Yeah, I'm married for 5 years now. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Mara. Oh, that long? You're really a private person, Prof. But anyway, congratulations po. Bye! Kumuway lang siya kay Mara. Yun ang isa sa gusto niya sa mga estudyante ng The IQ's University. Dahil bukod sa matatalino ang mga ito, ay magagalang pa. Kapag may nambuli ron ay automatic kick out sa university. Kaya wala isa mang nagtangka na mambuli roon. Hindi pera at koneksyon ang basihan ng disiplina. Kaya naman isa ang The IQ University sa tinitingalang university sa buong bansa, maging sa ibang bansa. Pagpasok ni Tobias sa office ng kanilang department, ay agad siyang tinawag ng kasamahan. Professor Tobias, may imbitasyon na tayo para sa Christmas party next week. Ano, sasama ka ba? Imporma ng kasamahan niya na si Professor Larry. I will think about it. Anyways, pwede ba ako magdala ng date? Oh, may girlfriend ka na? Wife to be exact. Wife? Kailan pa? Chismosong tanong ni Professor Larry. Makikilala niyo na lang siya sa Christmas party kapag pumayag siya. I'm excited to meet the woman who tamed your heart. Anito sa kanya. Mauuna na ako sa'yo. Bye. Bye, Professor Tobias. Kumaway pa si Professor Larry sa kanya. Pagdating sa bahay ay excited na pumasok siya sa loob. Tamang-tama namang pababa si Hara sa hagdan. Hi, babe. Nakauwi ka na pala. Bati ni Hara sa kanya. Hinalikan agad niya ang asawa sa labi. God, I missed you. Wika niya sa asawa. And I missed you too, babe. Tumaba ang puso niya sa sinabi nito. Okay na bang pakiramdam mo? Yes, ayos na. Lalo na at nandito ka na. Pinapakilig mo naman ako. Kinikilig ka? Ani Hara na sinabayan pa ng pagbungis-ngis. Naman, muli ay naglapat na naman ang kanilang mga labi. Sinabi ni Tobias kay Hara ang tungkol sa Christmas party. Inaya niya ang asawa na maging date at para na rin daw malaman ng lahat na taken na siya. At ngayon na nga ang Christmas party. Isang red gown ang suot ni Hara. Nakatuksedo naman siya at tineruhan iyon ng red na necktie. Babe, baka dumugin ako ng mga babae para awayin mamaya. Alam kong maraming magkakagusto sa isang katulad mo. Bulong ni Hara sa kanya. Baka nga akong mapaaway mamaya niyan, babe. Sa ganda mong yan, ay sigurado kong maraming mapapalingon sa'yo. Bulong naman niya. Mahinang natawa si Hara. Bakit parang nagbobolahan lang tayong dalawa? Hindi kita kailanman bobolahin, babe. You're gorgeous tonight. And you're handsome, my professor husband. Kinintala ni Tobias ng mabilis na halik ang asawa at sabay na silang pumasok sa loob ng function hall. Ipinakilala niya sa lahat ng asawa. Panay naman ang ngiti ni Hara. Wow! Kaya pala itinago ka sa amin ni Tobias ng maraming taon dahil talaga palang napakaganda mo, Mrs. Clemente. You have a good taste in woman, Professor Tobias. Komento ni Professor Larry kay Tobias. Salamat, Prof. Larry. Papaupuin ko muna ang asawa ko at mukhang pagod na siya kakatayo eh. Oh, sure, Prof. Tobias. Nandun ang table natin. Salamat. Aniya sa kasamahan at sa kabinalingan si Hara. Babe, let's go? Sure.
Iginiya na nga ni Tobias si Hara papunta sa exclusive table ng kanilang department. Mahaba ang gabi at nagkasiyahan ang lahat. Pero dahil hindi raw sanay si Hara sa party na ganoon, ay nag-aya itong umuwi na. Okay babe, magpapaalam lang ako sa kanila. Uwi ka ni Tobias. Sige, pasensya na, talagang inaantok na ako. No problem babe. Iniwan muna ni Tobias ang asawa at nagpaalam na sa mga kasamahan. Samantala, pagkaalis ni Tobias ay siyang pagdating naman ni Amber. Wow sikat ka na, mang-aagaw. Mariing wika ni Amber kay Hara. Tumaas naman ang kilay niya dahil sa sinabi ng babae. Mga agaw? Excuse me, let me remind you. I am the legal wife of Tobias. Gusto mo bang isampal ko sa iyo ang marriage certificate naming dalawa para naman matauhan ka? Bara niya kay Amber. Legal wife ka nga, pero ilang taon lang ba kayo nagkakilala? Kaming dalawa since bata pa kami. Kami na ang palaging magkasama. Marami akong alam sa kanya na hindi mo alam. Talaga ba? Hindi mo nga alam na pinakasalan niya ako. At ano ba ang ipinagpuputok ng butsi mo? Wala naman kayo ng asawa ko. O talagang assuming ka lang kasi maayos ang pakikitungo ni Tobias sa'yo. Shut up you bitch! Gigil na gigil nitong sabi sa kanya at akma siyang sasampalin nang may humarang sa harapan niya. Don't you dare lay your finger on my wife. Dahil baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko, Amber. Mariing wika ni Tobias kay Amber. Tobias, please, sabihin mo sa akin ako ang gusto mo. Makikipaghiwalay ka sa kanya, hindi ba? Ako ang mahal mo, hindi ba? May pagmamakaawa sa boses na tanong ni Amber kay Tobias. I'm sorry, but no, Amber. Mahal ko ang asawa ko. Kaya please lang, wag mo na kaming guluhin pa. Noong una pa lang naman ay sinabi ko na sa'yo na pawang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Anang asawa niya sa babae, saka bumaling sa kanya. Let's go, babe. Hinila na ni Tobias ang kamay niya. Hindi na rin siya lumingon pa kay Amber. Napahiya ito kaya nag-walk out na lang bigla. I'm sorry, babe, kung ginugulo ka ni Amber. Hingi nito ng tawad sa kanya. It's okay. Wala ka namang kasalanan. Siya naman tong habol ng habol sa'yo. At saka, bakit siya nandun? Invited ba siya? Tanong niya sa asawa. Nagtuturo din kasi si Amber dun sa university, kaya imbitado siya. Kaya pala. Palagi ba kayong nagkikita ni Amber sa university? Hindi masyado. Malayo kasi ang department niya sa amin. She's teaching fashion designing. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka niya maaakit. Babe naman, hindi naman ako magpapaakit, no? Ikaw na lang ang umakit sa akin kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Malakas na natawa si Hara. Para namang kailangang akitin ka pa. Baka ikaw ang aakit sa akin. Pwede rin, babe. Anito sa kahinalikan ang labi niya at sumakay na sila sa kotse para makauwi na. Makalipas ng isang linggo ay agad na lumipad ang mag-asawang Tobias at Hara papuntang Canada. Gusto nang isettle ni Tobias sa mga utang ng namayapang kapatid. At doon na rin niya ipagtatapat sa asawa ang tungkol kay Toby at ibibigay niya na rin ang sulat dito. Hindi na niya kaya pang ilihim sa asawa ang lahat. Gusto niyang mahalin siya ni Hara kung sino siya, hindi dahil sa kakambal niya. Pagdating nila sa Canada ay sa 5-star hotel muna sila tumuloy. Naibenta na pala ni Hara ang bahay nito. Mas okay nga rin kung sa hotel muna sila. After 2 days, ay nasettle na nila ang mga utang na naiwan ni Toby. Kaya naman inaya ni Tobias ang asawa na mamasyal muna. Babe, gusto mo bang mag-shopping muna tayo? Baka may gusto kang bilhin. Tanong ni Tobias kay Hara. Babe, hindi naman pagsa-shopping ang pinunta natin dito, hindi ba? Sabi mo yung mag-honeymoon tayo after masettle ang lahat. Oh, ano na? Ang lamig-lamig dito sa Canada. Ang sarap ng may kayakap. Para ka namang ewan eh. Naputo lang iba pang sasabihin ni Hara nang halikan niya ito sa labi. Then let's make love, babe. Hinihingal na wika ni Tobias dito. Agad niyang dinala ang asawa sa malambot na kama at isa-isang tinanggal ang suot nitong damit. Hinalikan niya ang asawa hanggang sa angkinin niya ito ng buo. Virgin pa ang asawa niya at nagulat siya sa kaalamang iyon dahil kung mag-aya ito sa kanya ay parang marami na itong karanasan.
Sa kanya lang si Hara at hinding-hindi niya pakakawalan ito kahit nakamuhian siya nito. Pagkatapos na mag-isa ang kanilang katawan ay nakatulog silang pareho ng asawa. Kinabukasan ay nagising si Hara na masakit ng kanyang buong katawan. Gutom na gutom din siya. Hindi na kasi sila kumain ng tanghalian ng asawa dahil mas nag-focus ito sa pagdidilig sa kanya. Napangiti naman siya dahil masaya siya na sa wakas ay naibigay na rin niya sa asawa ang matagal na niyang gustong ibigay. Paika-ikang naglakad si Hara, kaya lang ay bigla siyang nanghina, kaya napahawak siya sa gilid ng mesa. Dahil sa lakas ng impact ay tumila po ng isang notebook na nasa ibabaw ng mesa. Agad naman niya iyong kinuha, ngunit natigilan siya nang makita ang isang sobre na nahulog mula sa notebook. Bakit may nakasulat na pangalan ko? Tanong niya sa sarili at dinampot ang sobre. Binuksan niya iyon at binasa ang nakasulat. To my dearest friend Hara, I'm sorry kung ginamit ko ang pangalan ng kapatid ko para matulungan ka. Ayaw ko sana. Kaya lang ay alam kong kailangan mo ng tulong ko ng mga panahong yon. Kaya nagawa ko yon. Ako ang kasama mo sa kasal, pero pangalan ng kakambal ko ang nakalagay sa mga dokumento. I am so sorry Hara sa panulokong ginawa ko sa iyo. Sorry rin dahil iniwanan kita ng mga utang. Pero alam kong hindi ka pababayaan ng kapatid ko. Sana lang ay puntahan mo siya. Mabait na tao si Tobias, kaya alam kong aalagaan ka niya. Kapag nabasa mo ang sulat na to, ay sigurado akong wala na ako sa mundo. Mag-iingat ka, at sana ay mahalin mo ang kapatid ko. Bisitahin mo ang libingan ko, pero hindi ko alam kung saan ako ililibing. Tanungin mo na lang ang asawa mo. Thank you Hara, sa pagiging mabuting kaibigan. Sana mahanap mo ang tunay mong kasiyahan. Toby? Basa niya sa pangalang nakalagda sa ilalim. Ibig sabihin ay estranghero talaga ang asawang kasama niya ngayon, kaya hindi siya nito nakilala noong magkita sila ilang linggo nang nakararaan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Hara dahil sa nabasa. Sumikip bigla ang dibdib niya. Naguguluhan siya at hindi niya mawari kung ano ba ang dapat na gawin sa sitwasyong iyon. Kung hindi pala talaga ako kilala ni Tobias, bakit niya ako pinatuloy sa tahanan niya? Bakit siya umarte na kilala niya ako? Dahil ba sa marriage certificate na ipinakita ko sa kanya kaya naniwala siya? Sunod-sunod na tanong ni Hara sa sarili. Mabilis siyang nagbihis at nagbook ng flight pa uwing Pilipinas. Gusto niyang dalawin si Toby. Gusto niyang ibuhos ang lahat ng hinanakit niya. Siguro nga swerteng matatawag dahil agad siyang nakapag-book ng flight. Nag-iwan ng maikling sulat si Hara para sa asawa. Pinagmasdan niya muna si Tobias bago umalis. Bigla siyang naguluhan sa sariling damdamin at hindi niya alam kung makakatulong kung kukomprontahin niya ang lalaki. Pagdating niya sa Pilipinas ay umuwi siya sa bahay at tinanong si Manang Esther kung saan ang bahay ng mga magulang ni Tobias. Nagpasalamat siya nang sabihin nito ang exact address. Nang makarating sa bahay ng pamilya Clemente, ay hinanap niya ang mga magulang ni Toby. Mabuti na lang at may isang kasambahay, kaya tinanong niya kung pwede niyang makausap si Mrs. Clemente. Akala niya kasi noon ay real name ni Toby ang Tobias, kaya hindi siya nagduda rito. Ilang sandali pa, ay bumaba na nga ang isang ginang na nasa late 50s pero maganda pa rin. Yes, Iha? Gusto mo raw ako makausap? Mabait na tanong ni Mrs. Clemente sa kanya. Opo, pasensya na po kayo sa biglaan kong pagpunta rito. Gusto ko lang po kasing malaman kung talagang wala na si Toby. Sino ka ba, Iha? At bakit kilala mo ang anak ko? Kaibigan ko po kasi si Toby at kailan ko lang nalaman na wala na pala siya. Gusto ko po siyang dalawin. Oh, mabuti naman at may kaibigan palang anak ko na hindi siya nakalimutan. Nasa Paradise Cemetery siya sa Laguna. Mabilis mo namang makikita ang libingan niya dahil napapalibutan yun ng puting rosas. Kakadalaw lang din kasi namin doon ng daddy niya. Salamat sa pagdalaw, Iha. Nakangiti na pasasalamat ng ginang. Wala pong anuman, ma'am. Aalis na po ako. Bago umalis si Hara ay napatingin pa siya sa family portrait ng pamilya Clemente. Sa tingin niya ay yun ang gusto niya makonfirm, kaya nagtungo siya roon. Gusto niyang makita mismo ng mga mata niya na may kakambal nga si Toby. Nahihirapan pa rin kasi siyang i-process ang lahat. Oo, masaya siya sa piling ni Tobias.
Pero may parte niya na nagagalit dito sa hindi nito pagsasabi ng totoo nung umpisa pa lang. Pinagmukha siya nitong tanga. Nagpunta na siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kaibigan. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Hara nang mabasa ang pangalan ni Toby sa lapida. Bakit ba ang daya-daya mo? Pwede mo naman sa akin sabihin na hindi mo ako matutulungan. Ang dami namang lalaki doon na pwede kong ayaing magpakasal at makapag-endorse sa akin para magkaroon ako ng permanent residency. Bakit kailangan mo pang gamitin ang kapatid mo? Umiiyak na kausap niya sa kaibigan. Kaya pala hindi ka na nagpapadala sa akin dahil wala ka na pala. Ang daya mo talaga. Paano yan ngayon? Mahal ko na ang kapatid mo. Pwede bang akin na lang talaga siya, ha? Umihip ang malamig na hangin na tila ba niyayakap siya. Oo, ang sagot mo? Huwag kang mag-alala at mamahalin ko ang kapatid mo. Aalagaan ko rin siya. Salamat sa tulong mo sa akin, Toby. Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Pagkatapos mag-alay ng dasal, ay umalis na si Hara at nagpunta na sa bahay nila ng asawa. Dahil pagod ay agad na nakatulog si Hara sa kwarto nilang mag-asawa. Samantala ay parang baliw naman si Tobias kahahanap sa asawa. Kung hindi pa niya nakita ang sulat nito, ay baka tuluyan na siyang mabaliw. Alam ni Tobias na nabasa na ni Hara ang sulat ni Toby kaya umalis ito. Hindi mo ako matatakasan, Hara. Akin ka lang. Wika niya habang nakasakay ng private plane na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Gabi na nang makarating si Tobias sa Pilipinas. Agad siyang nagpunta sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa silid para ilagay ang mga gamit, ay natigilan siya nang makita ang asawa na mahimbing na natutulog. Dahil sa labis na tuwa ay niyakap niya ito ng mahigpit at pinugpog ng halikang muka. God, akala ko iniwan mo na ako. Mahal na mahal kita, Hara. Mahal na mahal. Wika niya sa asawa. Mahal din naman kita, Tobias. Hindi dahil ikaw si Toby, kundi dahil ikaw si Tobias na asawa ko. Nakangiti na wika ni Hara sa kanya. Talaga? Hindi ka galit sa akin? Nagalit ako kaya bigla kitang iniwan sa Canada. Again, impulsiveness ko na naman ang nasunod. Ayokong makausap ka kasi masama ang loob ko. At lalo tayong magkakasamaan ng loob kung nag-usap tayo pagising mo. Kaya umalis ako, pero nagpaalam naman ako, di ba? Sabi ko, ipaprocess ko lang ang feelings ko. Pagdating ko rito, pagdalaw ko sa kapatid mo, narealize ko na wala ka namang kasalanan. Ginamit ka lang din ni Toby para tulungan ako sa problema ko. Thank God, kailangan kong pasalamatan ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang stranger wife ko. Nagpasalamat na ako kay Toby, at ngayon ay kailangan nating magpaliwanag sa mga magulang mo. Later, babe. Gusto muna kitang makasama pa. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Pero mali na hindi mo agad sinabi sa akin ang totoo nung umpisa pa lang. Anito habang nakatingin sa kanya na parang dismayado ito. I'm really sorry about that. Call me stupid, but I fell in love with you at first sight. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganun. Fate ba yun? Destiny? I don't know. Ang alam ko lang, noong mga oras na yun, ayokong umalis ka. Nagawa kong makiride sa mga sinasabi mo dahil nahulog na agad ako sa'yo. Dahil doon ay napangiti na si Hara kaya naman lumuwag na ang kanyang dibdib. Pasalamat ka, marupok ako. Pabirong sabi nito sa kanya. Madadaan mo ako sa pambobola mo. Pero hindi kita binobola. Totoo lahat ng sinabi ko. Giit niya. I know, Mr. Clemente. Nagbibiro lang ako. Halika nga rito. In-stretch ni Hara ang mga bisig para yakapin niya ito muli at ganoon na nga ang ginawa niya. Makalipas ang 1 linggo ay ipinakilala na ni Tobias ang asawa sa kanyang mga magulang at ipinaliwanag ang lahat. Hindi sila nagsinungaling sa mga magulang niya. Sabay rin nilang binisita ang puntod ni Toby at doon ay nagpropose siya kay Hara na sinagot naman ito ng matamis na oo. Mahal na mahal kita, Hara. Mahal din kita, Tobias. They sealed that moment with a kiss. 2 buwan ng matuling lumipas at nagpakasal na silang dalawa. Masayang-masaya ang mga kaibigan at pamilya nila. Wala mang pamilya si Hara dahil lumaki ito sa ampunan, ay isa sa mga madre na nag-alaga rito ang naghatid dito sa altar. Lumipas pa ang ilang taon at binayayaan sila ng 4 na anak.
Namuhay sila ng masaya at regular din nilang binibisita ang libingan ni Toby. Dahil para sa kanila, ito ang naging instrumento ng Diyos para magkakilala silang dalawa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!